Kinabukasan, may kausap sa telepono si Nao at sinabing na i-deposit niya na ang 30 million yen na ipinangako sa kanya. Kaya tinanong nito ang kausap kung matutuloy na ba ang operasyon para masabi niya sa kuya niya ang tungkol doon. Hindi niya alam ay naroon sa silid si Onizuka. Sa Kichijoji Station, naroon si Mr. Uchi Yamada na may biniling Miracle Scope, isang advanced technology na gawa ng NASA upang magsaliksik sa mga planeta. Inisip ng matanda na kapag ginamit niya iyon ay makikita niya ang hubad na figura ni Nao. Una na niya yung sinubukan sa isang babae doon, tiningnan niya ang dibdib pero hindi niya makita kung anong nasa loob ng kasuotan ng babae kaya aniya ay nasayang lang ang 200,000 yen niya at sa galit ay napasubsob siya kaya pinagtinginan siya ng mga tao. Sinubukan niyang mag-refund pero hindi pumayag ang tindera na si Nao pala, sinabi nito na balak pala iyong gamitin ng matanda para makita ang underwear ng mga kababaihan na narinig naman ng iba. Itinanggi ito ni Mr. Uchi Yamada at nang paalis na si Nao ay sinabi nito na nalaman niyang maraming problemang kinakaharap ang nurse. Ang paggamit nito sa mga estudyante at ang pagiging hostess nito sa gabi. Kaya sinabi ng matanda na isusumbong siya nito sa chairwoman pero hinayaan lang siya nito. Nagalit ng sobra si Mr. Uchi Yamada at inihalin tulad siya kay Onizuka. Habang nasa second floor ay tinatanaw ni Onizuka ang mga estudyante gamit ang Miracle Scope nang biglang dumating si Fuyutsuki at nagkunwaring nagmamasid sa panahon. Dumating naman si Kunyo at ibinalita kay Onizuka na nais patalsikan ng Vice Principal si Nao. Hinayaan lang yun ni Onizuka dahil ayon dito ay ganun din naman ang ginagawa ng matanda sa kanya pero wala namang nangyayari. Nagtungo sila sa klinik at nalaman na aalis na ng kusa si Nao, gayunpaman ay nagkapera na naman siya. Sinubukan siyang pigilan ng mga kaibigan ni Kunyo pero sinabi ni Fuyutsuki na hindi na nga iyon mapipigilan dahil planado ni Nao ang lahat, ang pag-alis sa school kapag nagkapera na ito. Sumingit si Onizuka sa usapan at sinabing bigyan na lang nila ng magandang pamamaalam si Nao. Umalis na si Fuyutsuki pero sinundan siya ni Kunyo at tinanong kung kasalanan ba nila ang pag-alis nito. Dagdag pa ni Kunyo na hindi lang naman sila basta tumatambay sa klinik, nakakakuha rin sila ng payo tungkol sa kanilang buhay at sa hinaharap. Naiintindihan ni Kunyo ang pinagdadaanan ni Nao dahil kailangan nito ng pera para sa isang miyembro ng pamilya na nasugatan dahil sa aksidente. Sa Nerima Daiichi Motors, sinubukang makipagnegosasyon ni Ryuji sa may-ari nito pero hindi naging maganda ang resulta. Nang paalis na siya ay may lumapit sa kanya na nagpakilalang si Muto, dating pinuno ng Nerima Massacre Group, ipinaalala nito ang labanan sa Shonan. Naalala siya ni Ryuji at ipinakilala naman ni Muto ang kanyang partner na si Takashi Kadena, napaisip si Ryuji sa apelyidong Kadena. Nagpatuloy ang nagsasalitang si Muto nang biglang may nais itanong si Ryuji. Sa faculty, nagri-ring ang cellphone ni Onizuka pero wala iyon doon kaya si Fuyutsuki ang sumagot nito. Si Ryuji pala iyon at ibinalita ang tungkol sa kapatid ni Nao. Sa training field ay pinalo ni Fukuroda ang puwet ng isang estudyante at saka inamoy ang kamay nang biglang may lumipad na rocket at tumama yun sa kanyang muka. Kagagawan pala iyon ni Onizuka. Agad na bumangon si Fukuroda para saguudin si Onizuka pero pinaulanan siya ng mas marami pang rocket na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan niya na nagpasaya kay Nao. Nilapitan sila ni Fuyutsuki at humingi ng tawad kay Nao pero niyaya lang siya nito sa kanilang ginagawa na nagpapasaya sa nurse. Hanggang sa tumakbo na palayo ang manyak na guro kaya nawala na sila ng target. Kinagabihan ay sabay-sabay silang naghapunan ng sukiyaki sa silid ni Onizuka pero siningil siya ni Nao ng 125,000 yen para sa service fee dahil siya ang nagluto. Napaiyak na lang ito pero biro lang naman pala iyon kaya niyaya na lang ni Nao ang dalawa na mag-party at nabanggit niya ang tungkol sa 30 million yen na ikinagulat ni Onizuka at tinanong kung para saan iyon. Doon sinabi ni Nao ang tungkol sa surgery ng isa sa kanyang pamilya. Ibinayad niya na ang 30 million yen sa nag-ayos ng proseso at sa ngayon ay naghihintay na lang sila ng tawag para sa operasyon. Nang biglang lumabas sa balita ang isang con artist na kaya umanong magpa-schedule sa mga sikat na doktor sa ibang bansa. Ipinakita ang larawan ng con artist sa TV at napatayo na lang si Nao. Sa rooftop ay nag-uusap sina Fuyutsuki at Nao tungkol sa nalaman nila sa buhay dati nito kaya ikinwento na iyon ng nurse. Palaisipan para kay Fuyutsuki kung sino ang driver na tinutukoy sa aksidenteng nangyari noon. Doon ikinwento ni Nao ang tungkol sa kapatid niyang si Takashi na hilig magmekaniko pero isang araw habang minamaneho ni Takashi ang sasakyan ni Nao ay hinamon ito ng karera sa pag-aakalang si Nao ang driver ng sasakyan. Hanggang sa umabot sa aksidente ang naganap na karera. Nagpasalamat sila na nakaligtas si Takashi pero nagkaroon ng problema sa mga mata nito na siya pa namang mahalaga sa trabaho nito bilang mekaniko.
Sinisininaw ang sarili sa nangyari kaya nang mabalitaan niya na kayang pagalingin ng doktor sa Amerika ang kapatid niya ay itinutok niya na ang sarili sa pag-iipon ng pera. Pero nang makapag-ipon siya ay ganoon naman ang nangyari. Hindi na alam ni Now ang kanyang gagawin ngayon dahil wala na siyang pera pero sinabi nito na makakayanan niya iyon. Narinig pala ni Onizuka ang usapan nila at sinabing hayaan niya ang kanyang kapatid at mabuhay para sa sarili pero tumawa lang ito at sinabing walang nakakaintindi sa nararamdaman niya. Bumaba si Onizuka at hinawakan ang kamay ni Now at niyaya itong bawiin ang bagay na nawala sa kanya na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Dumating si Ryuji na minamaneho ang isang truck na naglalaman ng sasakyan ni Now na si Hakosuka. Luma na pero gumagana pa. Doon ay hinamon ni Onizuka si Now para sa isang karera na tinanggap naman nito. Nang makita ang stoplight ay dumiretso lang sila hanggang sa nakarating sila sa dead end kaya patas lang sila. Dumating na ang truck ni Ryuji at kasama nito ang nagkumpuni ng sasakyan niya, walang iba kundi si Takashi. Sinabi ni Takashi sa kapatid na kasalanan niya ang nangyari at huwag sana nitong sayangin ang buhay para lang sa kanya dahil siya na ang gagawa ng paraan para sa sarili upang makapagpa-opera. Dagdag pa ni Takashi na hindi siya susuko at tutupadin pa rin ang kanyang pangarap para balang araw ay maging proud sa kanya si Now. Nagkasundo ang magkapatid bagay na nagpaluha kay Onizuka. Nang sumunod na araw ay nabalitaan ng mga estudyante na hindi na aalis sa eskwelahan si Now kaya pinuntahan nila ito kaagad. Naroon si Mr. Uchiyamada at siya ang nagpaliwanag na hindi niya na ire-report si Now sa chairwoman. Nang humarap ito ay nagulat silang lahat dahil sa kiss mark sa noo nito at napangiti na lang si Now. Habang nagche-check ng attendance ay late na dumating si Tomoko dahil umano sa pagbabasa niya ng script kagabi kaya hindi siya nagising ng maaga. Pero naalala ni Onizuka na nagpaalam pala ito na hindi siya makakapasok dahil sa gagawing pelikula, kaya napasigaw na lang si Tomoko. Habang hinihintay ni Ichiro si Tomoko ay nakita nito ang artistang si Mayo Heizuki na ngayon ay big star na. Naisip niya magpa-autograph pero nasa industriya na siya kaya hindi niya na yun magagawa. Nang biglang itanong na sa kanya kung nasaan na si Tomoko. Nainis ito pero may plano pala ito na pasikatin si Tomoko at ginawan pa talaga nito ng listahan kung paano maisa sa katuparan iyon. Inisip niya na kaagad ang pagsikat ni Tomoko pati na rin ang pag-interview sa kanya ng media. Naisip niyang tawagan ito pero hindi ito sumasagot nang malaman niyang nasa kanya pala ang cellphone ni Tomoko na ikinainis niya. Napasigaw na lang siya ng pangalan nito nang bigla itong dumating sakay sa motorsiklo ni Onizuka, nang makapagpasalamat ay agad na itong tumakbo. Nang makarating sa set ay nalaman nila na pinalitan na pala si Tomoko dahil umano ay ayaw ng writer na si Miss Ashida ang may malalaking lato-lato kaya sinabing sa susunod na lang si Tomoko. Habang paalis ay galit na galit si Ichiro sa writer at sinabing makasarili ito kaya bilang ganti ay naisip nitong kainin ang tanghalian ng mga staff. Nang pumasok sila sa silid ay naroon pala sina Onizuka at kumakain ang mga ito na ikinagalit ni Ichiro. Natuwa si Tomoko nang makita ang mga ito, tinanong naman siya ni Urumi kung nakabreak ba siya pero ayon kay Ichiro ay napagdesisyonan niyang huwag nang tanggapin ang role. Nagulat ang lahat at tumakbo palayo si Tomoko kaya umalis ang mga kaibigan niya para hanapin siya pero nasa set pala ito at pinapanood ang ginagawang pelikula. Nang dumating si Onizuka at humingi siya ng paumanhin dahil naabala ito sa paghatid sa kanya pero hindi siya ang nasa eksena. Ang totoo ay inaral at nagpakapuyat siya sa script kaya sinabi ni Onizuka na huwag siyang susuko dahil hindi pa naman tapos ang taping. Samantala, nang hindi makita ng magkakaibigan si Tomoko ay inisip ni Ichiro na baka magpakamatay ito nang bigla niya itong marinig at makita sa TV. Pumunta sila sa set at nalaman na si Onizuka ang may gawa niyon. Inuto ni Onizuka ang matanda na may gusto kay Kunyo. Sinabi ni Onizuka na samahan lang ito at iinom lang sila ng kape, at bilang kapalit ay gagawin nitong semi-regular ang role ni Tomoko. Nagalit si Ichiro kay Onizuka pero sinabi niya na huwag itong makialam dahil ginawa niya lang ng paraan na magkatrabaho si Tomoko pero giit nito na huwag tumanggap ng trabaho na wala sa kanyang plano. Nakita ni Tomoko ang kanyang listahan at nagyabang ito dahil mukhang imposible ang mga nakasulat doon. Pinunit iyon ni Onizuka at sinabing mula ngayon ay sila na ang bahala kay Tomoko, kaya nagkaroon sila ng kasunduan na hindi na sila magpapakita kay Tomoko sa oras ng trabaho nito kapag nabigo sila. Determinado si Onizuka na gawing sikat si Tomoko kaya gagawa niya ito ng commercial at nag-isip sila ng paraan kung paano. Gagamitin ni Onizuka ang kanyang mga connection sa iba't ibang lugar para doon. Nagsimula na silang mag-ensayo at balak i-ere iyon ni Onizuka sa Gunma local na ikinagulat ni Ichiro at sinabing maraming taon na pagtatawanan ng mga tao si Tomoko dahil sa commercial na iyon. Kaya niyaya niya nang umalis ito pero masaya itong kumakain kaya naman nagalit si Onizuka kay Ichiro at sinabing hayaan magsaya ang bata.
Habang nasa sasakyan ay tutol pa rin si Ichiro sa ipinapagawang local commercial ni Onizuka. Ang sumunod na commercial ay local din na ikinagalit na naman ni Ichiro hanggang nasundan pa iyon ng marami pang local na commercial. Inisip ng magkakaibigan na imposibleng makagawa ng malaking commercial si Onizuka pero nang sumahin ni Kakuchi ang nagawang commercial ni Onizuka ay nakakamangha iyon dahil 80% ng bansa ang napuntahan nila. Dumating si Onizuka at pinaghanda sila para sa panibagong trabaho pero sa pagkakataong ito ay hindi na commercial kundi sa istasyon ng radyo na sa Shibuya. Nagulat si Ichiro nang malaman iyon dahil nag-iisa ang istasyon ng radyo sa Shibuya. Hindi ito makapaniwala na nakakuha ng malaking trabaho si Onizuka dahil kahit nga siya ay hindi pa nakukontak ang istasyon na iyon. Nang makarating sa mini FM radio ay namangha sila ng magpalit na ng damit si Tomoko pero nagulat si Ichiro dahil isa iyong live broadcast sa publiko at makikita ng lahat ang panty ni Tomoko dahil sa suot nito. Kilala ang programa sa paghubog sa mga susunod na superstar kaya kapag naipasa ng 20 photographer ang mga litrato sa magazine ay mapupuno iyon ng litrato ni Tomoko at magandang advertising iyon. Tutol naman si Ichiro dahil ayon dito ay hindi masusunod ang plano niya kaya ipinapakansela nito ang trabaho at hinila paalis si Tomoko nang biglang pigilan sila ni Onizuka at sinabing tanungin muna si Tomoko kung ayaw niya ang trabahong iyon. Pero sinabi ni Tomoko na gusto niya ang trabaho at sinabi kay Onizuka na masaya siya nang ito na ang manager niya kaya kahit maliit lang ang trabaho niya ay masaya siya. Humingi siya ng tawad kay Ichiro at doon nito na-realize kung paano din noon nagsimula si Mayo Heizuki. Ipinakilala na sa lahat si Tomoko at nagsimula na ang programa. Napagtanto na ni Ichiro ang pagiging makasarili niya sa sarili niyang pangarap. Biglang dumating ang sasakyan na may banderang may nakasulat na MMR at bumaba ang mga lalaki, ang isa sa mga ito ay si Kibayashi na mula sa Weekly Shonen Magazine. Nakipag-usap sila kina Onizuka dahil matagal na silang nakakatanggap ng sulat mula sa mga mambabasa sa buong Japan tungkol sa babaeng nasa commercial ng labanos, melon at iba pa. Sinabi ni Kibayashi na si Tomoko na siguro ang magiging top star ng 21st century ng Weekly Shonen Magazine, ang pinakamalawak na circulated magazine sa buong mundo. Pero sa ngayon ay teorya pa lang iyon dahil kailangan pa nilang magsaliksik pa ng mabuti. 11 may potensyal na maging top idol ang nakalap na nila, at kapag nadagdag si Tomoko ay 12 na ang mga ito. Sa pamamagitan ng magazine Glossy Princess Contest o MGPC ay ipapakilala nila ang 12 kababaihan sa kanilang magazine at pabobotohin nila ang kanilang mga mambabasa ng hihiranging top star ng 21st century. Ang mananalo ay lalabas sa 20 pahina ng layout sa kanilang magazine at bibigyan nila ng buong suporta. Kaya, nais nilang lumaban si Tomoko at doon tinanong ito ni Onizuka kung ano ang desisyon niya. Dahil sa pagtitiwala sa guro ay pumayag sila sa alok ni Kibayashi.